Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Ano nga ba ang talagang pinakamahalagang utos ayon sa Biblia o ayon sa ating Panginoong Yesus? Kasi kung maalala nyo po yung panahon ng Old Testament, sila Moises, no? Nagbigay siya ng 10 Commandments kasi nga ang daming naguguluhan. Ano nga ba talagang gagawin namin? Di ba? Dahil wala pang kautusan. So nagbaba ang Panginoon, no? Ang ating Diyos at sa pamamagitan ni Moises, 10 utos. Pero ngayon sa panahon natin ngayon, lalo sa mga Hudyo, napakarami po yung Moises na utos. Hindi lang 10 Commandments yan. Sa mga Hudyo, ang dami po. Kaya nakakalito. Pero nung dumating ang ating Panginoon Yesus, nung tinatanong siya, Guro, ano nga ba talaga po ang pinakamahalagang utos na binigay ni Moises? Ayon sa Mateo chapter 22 verse 37 at 39, ang sabi ng ating Panginoon, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yun po, napakalina, no? Dalawa lang. Sa 10 utos, dalawa lang umiikot ang pinakamahalaga. Kaya hindi siya nakakalito. Kaya love of God and love of neighbor. Ganyan lang po, no? Yung utos ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa ating mga Katoliko, kung mapansin po, no, yung sign of the cross natin ay sa dalawa lang nakatuon. Una, yung vertical, di ba, sa ngalan ng Ama at ng Anak. So, vertical yan. Pangalawa, at ng Espiritu Santo. So, horizontal yan, para naman yan sa ating neighbor o yung sa ating mga kapwa-tao. Hindi kasi pwedeng mahalin mo lang ang Diyos, pero wala kang pakialam sa kapwa-tao mo. Diba? Kasi minsan yung iba sinasabi nila, hindi, mahal ko ang Diyos eh. Mahal na rin ako ng Diyos. Nagsisimba ako, nagdarasal ako. Okay na yun. Okay na. Wala na akong pakialam sa iba. So, hindi po pwede yun. Kailangan laging magkasama yan. Diba? Kailangan laging may kasamang kapwa-tao o neighbor. So, itong gospel na to o yung Bible verse na yan, nire-remind po sa atin na hindi pwedeng mahalin ng hindi minamahal ng Diyos. So, ano yan? Kumbaga, mandatory po yan. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Kasi yung iba naman, ay hindi, basta ako, donate lang ako ng donate, tumutulong ako sa kapwa ko, at kung ano-ano pang mga ginagawa ko, pero hindi ako naniniwala na may Diyos. Di ba? Meron naman pong ganun, hinihiwalay naman ng Diyos. Tumutulong naman siya. Mali din po yun. Kaya nga sabi natin, mandatory. Kaya nga sa panahon natin ngayon, sino nga ba talaga yung ating mga neighbor o kapwa-tao? So ngayon, paano nga ba tayo makakatulong sa kanila? So ngayon po, no, sa panahon ng election, nagsimula na nga po yung kampanya ng local, kasabay na ng national. So ngayon, sa panahon na ito tayo mga mamamayan, mga botante, bidang-bida po tayo ngayon sa kanila. Ano, tayo ang sinusuyo, tayong hari, mga reyna, mga prinsesa, mga prinsipe, para makuha yung ating boto. At sino nga ba talaga ang kailangan natin iboto? Kasi kailangan natin makapili ng matino, yung may mga resibo na, at alam mong tumutulong talaga. Di ba? Hindi lang para sa kanilang sarili. Na makikita mo naman yan, no? Lalo silang yumayaman, wala namang ginagawa, nagko-corrupt sila. So, kawawa po tayo. Kaya isang paraan para din tayo makatulong ngayong paparating na eleksyon ay pumili po ng maayos na leader na alam natin talagang magsiservisyo at may mga track record. Yan po ang isa sa pinakamagandang gawin natin para tayo makatulong sa ating kapwa. Di ba? Kaya huwag tiisin kung pwede namang lutasin. Yan po ang pinakamagandang salita, no? Na pagdasal po natin yung ating desisyon na sana nga ay sa tama, lalo na po sa ating mga kababayan, no, na kulang sila sa mga information
kung sino na lang ang dumating at magbigay ng bigas, okay na sa kanila yun. Kaya isa po yun sa pagtulong sa ating kapwa, no, para sa ating maayos na bayan. Kaya po tayong lahat ngayon, kailangan masusi po tayong nagsusuri. Dahil sabi nga ni Lord, kailangan mahalin mo rin ang kapwa mo. Siyempre, doon tayo sa walang mga issue binabato ng wala namang napapatunayan, no? Sa mga sa mga straight lang po talaga tayo. Sikapin po natin 'yon para itong darating na halalan lahat po tayo ay panalo. Kaya mahalin po natin ang Diyos, mahalin din natin ang ating kapwa dahil hindi yan pwedeng paghiwalayin para tayo ay lalong mahalin ng Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman at lahat po ng may mga matitinding sakit o nararanasan sa oras na ito. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi pagkakaintindihan, dahil sa kulang ang pasensya at hindi mapagpatawad. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Alin na po, yung mga kapatid namin walang-wala, ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam, pinoproblema pa, Lord, kung paano nila itatawid ang kanilang pamilya. Gabayin niyo po sila, Lord, at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan, kakulangan at kasalanan. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.